tuloy ang pagsabog at ang pagkawasak ng mga gusali sa iba pang estruktura sa ilang bahagi ng Israel. Isang araw matapos pasukin ng mga armadong miyembro ng Hamas ang ilang komunidad sa timog na bahagi ng bansa malapit sa Gaza Strip. Ang Hamas ay isang militanteng Palestinian political party na may armadong grupo. Sa ikalawang araw ng bakbakan, umatake na rin ang Hezbollah na nakabase sa Lebanon sa panawagan ng Hamas. Sa ngayon, nahaharap sa dalawang armadong kaaway ang Israeli Defense Forces, ang Hamas sa timog at ang Hezbollah sa hilaga. Sa datos mula sa Embahada ng Israel sa Pilipinas, hindi bababa sa 300 na ang kumpirmadong patay, halos 2,000 ang nasugatan, at 100 iba pa ang dinukot ng Hamas. Ayon kay Israeli Ambassador to the Philippines Ilan Flus, ilang taon na ang sigalot sa pagitan ng Israel at Hamas. Pero ngayon lamang nakita ng mundo ang ganitong level ng kaguluhan. Kung dati limitado sa rocket at missile attacks ang ginagawa ng Hamas, ngayon nakalusot at napasok na ng armadong grupo ang ilang komunidad ng Israel. The terrorist organization entered our cities and residential homes, targeting innocent Israeli citizens, including elderly people, women, and children. And the situation is not yet stabilized. When will we be able to achieve final peace is something that you have to ask. And the other side, sa isang pahayag, sinabi ng Hamas na ang pagsalakay nila ay ganti sa mga opensiba ng Israel sa ilang Palestino, lalo na umano sa mga sumasamba sa moske ng Al-Aqsa sa Jerusalem, na itinuturing na isa sa pinakabanal na lugar sa Islam. Sinabi naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na tutugunan ng Israel ang pag-atake ng Hamas sa isang paraan na kailanman ay hindi pa nakikita o nararanasan ng kalaban. Inutos niya ang mobilisasyon ng military reserves para tumulong sa Sahal o Israel Defense Forces. Nilinaw naman ni Flus na hindi nila kalaban ang mga ordinaryong Palestinian. To the Palestinian civilians who are not members of the Hamas, who are not Hamas operatives, they are not our enemies. Our enemy is the Hamas. And we recommend to all citizens, Palestinians and others, to keep a distance and to keep away from the Hamas. Umaasa ang Israel sa suporta ng mundo, lalo't ipinagtatanggol lamang daw nito ang sarili. We expect from the support of the international community, including from the Philippines, from one side, expressions of support to the right of Israel to defend itself, not to put pressure on Israel. Kinundena ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpaslang sa mga sibilyan sa Israel at iginiit na kinikilala ng Pilipinas ang karapatan ng bawat bansang ipagtanggol ang sarili. Tiniyak naman ni US President Joe Biden ang suporta ng Estados Unidos sa Israel. The United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. We'll make sure that they have the help their citizens need and they can continue to defend themselves. Samantala, kinongratulate naman ng Iran ang Hamas sa naging pag-atake nito at sinabing susuportahan ng Iran ang pagpapalaya ng Palestine at Jerusalem. Nanawagan naman ang Saudi Arabia, ang pinakamalaki at isa sa pinakamaimpluwensyang bansa sa Middle East, sa agarang pagtigil sa lumalalang tensyon at proteksyon ng mga sibilyan. Pero iginiit rin ang kaharian na dapat ding pakinggan at igalang ang karapatan ng mga Palestino. Hati ang ibang bansa sa pagsuporta sa Israel at mga Palestino na pinaglalaban umano ng Hamas. Pero marami ring nananawagan sa magkabilang panig na itigil ang karahasan sa lalong madaling panahon. Biblia, ang nangyayari ngayon sa Israel, nasa mga huling araw na tayo. Alam naman na nating lahat na may hindi magandang nangyayari ngayon sa Israel. At para lubos natin na maunawaan kung ano ang gagampanan na role ng Israel at Jerusalem sa mga huling araw, ay sabay-sabay muna nating buklatin ang scriptures. Lahat ng mga nagaganap ngayon ay nakasaad na yan sa banal na aklat at inaantay na lang maisakatuparan, at lahat ng mga tao ay magsasaksihan ang mga kaganapan na ito. Kaya naman sa video na ito, sisiyasatin natin ang mga kahindik-hindik na kaganapan ngayon sa Israel at ano ang kinalaman nito sa mga huling araw. Ang Jerusalem ay ang puso ng 3 pinakamalalaking relihiyon sa mundo.
at ito rin ang syudad na merong napakadaming kasaysayan. Pero ano ba ang nakasaad sa Biblia tungkol sa Jerusalem? Ayon sa Zechariah 12, ito ang mensahe ni Yahweh para sa Israel, ang Diyos na gumawa ng langit at lupa at nagbigay buhay sa tao. Ang Jerusalem ay gagawin kong parang isang mangkok na puno ng alak upang ang sino mang maghangad lumusog dito ay maging parang lasing na susuray-suray. Ang pagkubkob sa Jerusalem ay pagkubkob na rin sa buong Huda. Sa araw na iyon, ang mga bansa ay magkakaisa laban sa Jerusalem, ngunit gagawin ko itong tulad sa isang malaking bato na mahirap galawin. Sino man ang gumalaw nito ay naghahanap ng sakit na katawan. Tatakutin ko ang kanilang mga kabayo at magugulo ang mga kawal na sakay nito. Babantayan ko ang Huda